Bawal ang lutang kapag nasa duty. Alalahanin nyo na hindi lang buhay nyo ang iisipin nyo, kundi pati ang buhay ni Madam. Lalo na ikaw, Benitez. Ikaw ang napili para magbantay sa kanila 24/7. Ikaw ang magiging kasama niya kahit saan siya pumunta. Ikaw ang in charge na alagaan siya at siguraduhing ligtas bawat segundo. Naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? At kung ano ang magiging trabaho mo? Tumingin siya sa lalaking seryoso sa harap ni Jello, ang pinuno ng security niya. Isa ito sa inatasan niyang humanap ng mga bodyguard niya. Tinapos niya ang buhay ng dati niyang bodyguard dahil traidor ang mga ito. Siya mismo ang pumili. Ngunit ang lalaking ito ang umagaw ng atensyon niya. "Yes, sir," sagot nito. Nang lumingon si Jello sa kanya, walang emosyon niya itong tiningnan. Sa trabaho ay palaging seryoso. Mas magandang takot sa kanya ang mga guard para mapag-isip-isip ng mga ito kung ano ang trabaho nila. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. "Bilisan mo na, Benitez. Aalis ako ngayon at may pupuntahan tayo. Magsisimula ka na agad." Pagkasabi niya noon, umalis na siya. Sa sasakyan niya hinintay ang lalaki. Marunong ito mag-drive, total package, kaya nagustuhan niya rin ito bilang bodyguard niya. "Saan tayo pupunta, Madam?" Binigay niya sa lalaki ang isang itim na sobre. Doon nakalagay ang address na pupuntahan nila. Pagkatapos itong makita ang sobreng binigay niya, ay walang salitang lumabas sa bibig nito. Nag-drive na ito ng tahimik. Noong dumating sila sa destinasyon, nasa tabi niya ang lalaki. "Sabihan mo si Jello na ipacheck ang paligid. Baka may makakilala sa akin dito. Pag-alis ko, ipadelete mo lahat ng CCTV footage na nahagip ako." Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Leo. Ito ang nagpadala sa kanya ng death threat. Pati ang itim ng sobre kanina. Mabilis naman itong naayos ng lalaki. Nakabantay ito sa kanya. Napapansin niyang palagi nitong ginagala ang tingin sa paligid. Pagpasok niya sa isang private room, bumungad kaagad sa kanya ang inis na muka ng kapatid. "Lira, ba't ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sabi ko na nga ba, sisipot ka rin. Hindi mo ako matitiis. Kailangan mo lang palang kulitin. Gusto mo pang padalhan kita ng death threat? Nasaan na yung perang hinihingi ko?" Sinalubong niya ang kanyang kapatid ng malakas na sapak. Napasinghap ito dahil sa ginawa niya. Hindi siya nagpatinag kahit masama ang tingin nito. "Hindi ba sinabi ko na sa'yo na tigilan mo ko? Binigyan kita noon ng pera para baguhin ang buhay mo. Huwag kang magpakahangal. Akala mo ba natatakot ako sa'yo dahil pinagbabantaan mo ang buhay ko? Para sabihin ko sa'yo, mauuna ka sa akin mapunta sa impyerno." Tumawa ito sabay tulak sa kanya. Nakita niya sa gilid ng mata ang pagiging alerto ni Benitez sa likod niya. Sumenya siyang ayos lang siya. Binalik niya ang tingin sa kapatid. "Yan lang ba ang kaya mo?" Nanunuyang tanong niya. Nakita niyang akmang kukunin nito ang baril sa likod nito. Mabilis sa mga galaw niyang kinuha ang baril sa tagiliran niya. Hindi pa man ito nakukuha ang baril, nakatutok na ang hawak niyang baril sa ulo nito. Mas mabilis ang galaw niya kesa sa kanyang kapatid. "Subukan mo. Sa ating dalawa, ikaw ang uuwing talunan. Kaya wag mo akong hahamunin. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo ng pera, gumawa ka ng paraan." Umalis siya sa lugar na yon. Sobrang galit ang nararamdaman niya. Dahil hanggang ngayon, pera pa rin ang gusto ng kanyang pamilya sa kanya. Mamahalin lang siya ng kanyang pamilya kapag may pera at kapangyarihan. Hindi siya nagpakahirap sa posisyon niya ngayon para maging isang alipin. Sa kabilang banda, pagkatapos na maihatid ni Patrio ng kanyang boss, umuwi na siya sa bahay niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para magtrabaho bilang isang bodyguard sa babae. Kaaway niya ito. Isa rin siyang makapangyarihang mafia. Ngunit bakit siya nagpapakaalipin sa babaeng yun? Ang lalim ng iniisip natin ah. Wala ka namang isip. Masama siyang lumingon sa pinto ng kusina.
Doon niya nakita si Adonis na nakahilig sa pinto at may hawak itong beer. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kailan pa kita hinayaan na basta-basta nalang pumasok dito nang walang paalam? Inis niyang tanong sa kaibigan. Sino ba kasing baliw ang naglagay ng password? Pangalan ko naman. Di ba ikaw yon? Walang masama kung pinili niya ang pangalan nitong password sa bahay niya. Sa panggugulo nito araw-araw sa kanya, talagang hindi niya makakalimutan. Buwisit ka kasi palagi sa buhay ko. Wala ka namang konting ambag. Hanggat nabubuhay ako magpasalamat ka. May sisira ng buhay mo. Wala nang beer sa bahay, kaya dito ako pumunta. Maraming laman yung ref mo. Sagot nito sa kanya nang may bahid na panunuya. Yun lang? Akala ko ba mayaman ka? Bakit hindi ka bumili ng beer? Punuin mo ang bahay mo. Kasi lasinggero ka. Nagkibit balikat ito bago umayos ng tayo. Napaalma siya dahil tutol siya sa sinabi nito. Kahit mainis ka pa sa akin, wala akong pakialam. Salamat sa beer, uwi na ako sa bahay. Babalik na lang ako ulit kapag maglalagay ka ng password sa bahay mo. Please, wag namang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luma na yan, mag-isip ka ng bago. Inambahan niya ito ng suntok. Anong pakialam mo? Yun na madaling maalala. Kesa naman sa yung password ng ex mong pinagpalit ka sa iba. Ito naman ang umamba sa kanya ng suntok. Sumusobra ka na, below the belt na yung sinasabi mo. Lumayas ka na nga, hindi ka nakakatulong. Napabuntong hininga na lamang siya noong tuluyan na makaalis sa kanyang pamamahay ang lalaki. Tahimik na ang paligid at tahimik na buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Lira. Simula noong magising siya, hindi na ulit siya makatulog ng maayos, kaya nagpunta na lamang siya ng gym. Meron siyang sariling gym sa loob ng bahay niya, para hindi niya na kailangan pang lumabas ng bahay. Ma'am, kanina ko pa kayo hinahanap, nandito lang pala kayo. Napatigil siya sa pagsuntok sa punching bag nung marinig niya ang boses. Anong ginagawa mo dito? Mamaya pa ang pasok mo ang aga mo. Hindi ba sinabi sa'yo ni Jello na kapag di kita pinapatawag, hintayin mo ang sasabihin ko? Naglakad ito palapit sa kanya na parang walang narinig. Nang makalapit ito, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Maaga akong pumasok. Kanina pa kita hinanap, ma'am. Nandito ka lang pala, sabi ng maids mo umalis ka raw kasi. Sagot nito. Tipid siyang tumango bago kinuha ang aqua flask para uminom. Hindi nito pinansin kung nakatingin man ito sa bawat galaw niya. Hindi ako makatulog. Pikit mo lang mata mo, baka makatulog ka ulit. Kung ano-ano kasing iniisip mo, ma'am. Buti kung ako yan. Nanlaki ang mga mata niya noong katukin nito ang ulo niya. Ha? Ang kapal na mukha mo. Bakit naman kita iisipin? Sino ka ba? Mapaglarong napahawak sa banda kung saan ang kanyang dibdib. Ang sakit mo naman magsalita. Parang wala naman tayong pinagsamahan, ma'am. Umirap siya. Wala nga tayong pinagsamahan. Bakit, may tayo ba? Hindi niya alam kung nasa tama ba siyang pag-iisip nung pinili niya ang lalaki bilang kanyang bodyguard. Kung tingnan nito mukhang matinong tao, pero kabaliktaran pala ito ng kanyang itsura. Sus, may mga pupuntahan ka ba ngayon? Para handa ako kung sakali. Bukas na rin pala yung pagpunta natin sa Boracay. Anong gagamitin nating eroplano para mahanda ako na? Tinatanong din sa akin ni Jello kung magdadagdag ka ng security. Hindi ko pa nakukuha ang ibang schedule nyo. Pero kapag nakuha ko na, huwag kayong mag-alala. Baka ako ang guard mo. Sabihin mo sa kanya katulad ng dati. Magsuot ka ng pang Boracay bukas. Marami akong gagawin sa office ngayon, kaya hindi ako lalabas ng bahay. Kapag may uutos ako, ikaw ang sasabihan ko, kaya huwag kang umalis. Alright. Masiglang sagot ng lalaki. Pagkatapos niyang mag-workout, nagbihis na rin siya para dumiretso sa opisina. Naging smooth naman ang buong maghapon niya at marami siyang natapos sa kanyang trabaho kahit paano. Ang kinakainis lang niya ay ang pangungulit ng kanyang pamilya. Hinding-hindi niya ibibigay ang gusto ng mga ito dahil alam niyang
ang pinaghirapan niyang pera ay mapupunta lang sa wala. Kinabukasan, katulad ng nakagawian, ay maaga siyang nagising. Naghanda agad siya. Maaga ring dumating ang lalaki, kaya hindi na ito hihintayin pa ng napakatagal. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba sabi ko sa'yo pang beach? Bakit nakasando ka lang? Dapat nagdala ka ng jacket saka pants. Napakurap ito sa harap niya. Baka sa mukha nito ang pagkadisgusto. Umiwas siya ng tingin sa matipuno nitong katawan. Bakit ba niya naisip na pumunta ng beach at isama ang lalaki? Ma'am, pang beach ang suot ko. Paano ako makakalangoy ng maayos kung nakapants? Ang sabi mo kahapon, magsuot ako ng pamburakay. Problema ko ba yun? Babantayan mo ako hindi ka magbabakasyon. Mas mukha pa ako out of place dito. Masungit niyang sagot. Baka problema ng bayan. Gusto mo itanong natin? Sarkastikong sagot ng lalaki sa kanya. Hindi siya makapaniwalang tiningnan nito. Sa tingin mo ba nakikipagbiroan ako sa'yo? Hindi ako nagbibiro. Konting katinuan lang pati yun. Mababaliw ako. Nang tumingin siya sa lalaki, sinalubong nito ang malamig niyang tingin. Hindi rin ako nagbibiro, ma'am. Ang ikli lang ng buhay, oh. Bakit hindi mo kaya maging masaya kahit konti? Mahirap ba? Pwede mong sabihin sa akin para matulungan kita. Inirapan lamang niya ito bago nagsimulang maglakad palabas ng bahay. Sa likod ng kanyang bahay, nandun ang kanyang helicopter. Ma'am, sandali, wag mo akong iwan. Narinig niyang sigaw nito. Mas lalo niya pang binilisan ang lakad niya. Nang makarating silang dalawa sa Boracay, ay nagseryoso rin ito. Magkaiba ang kanilang suot dahil naka-leather jacket siya at pants. Hindi siya pwedeng sumama sa mga tao dahil baka may magtangka sa buhay niya. Sa kanyang sitwasyon, puno ng gulo, ayaw niyang may madamay na ibang tao para maligtas siya. Ayaw mo ba talagang lumangoy, ma'am? Babantayan naman kita. Kaya wag kang mag-alala masyado. Kailangan mo rin maging masaya kahit paminsan-minsan lang. Malay mo, bukas, patay ka na at ito na ang huling araw mo. Kung mamamatay man ako bukas, malabong mangyari yun. Dahil marami pa akong kailangang pagbayaran. Mamamatay ako kapag tanggap na ako sa langit. Bawal ako sa public, hindi ka talaga nag-iisip. Ikaw lang kasi ang nasa isip ko. Sandali siyang natigilan dahil sa sinabi nitong pinoproseso pa niya. Bigla itong tumawa, kaya palihim siyang napabusangot. Namumula ka? May epekto pala sa'yo mga pick-up lines ko? Puna nito. Bakas ang pagka-proud nito sa sarili. Masama niya itong tiningnan. Baliw ka ba? Hindi ko alam kung nasa matino ba akong pag-iisip nung pinili kitang maging bodyguard ko. Napaawang ang bibig niya noong umakbay ito sa kanya. Halika na, ma'am. May private swimming pool akong inihanda para sa'yo. Pwede ka ron lumangoy. Babantayan naman kita. Libre ko sa'yo kasi ang ganda-ganda mo, ma'am. Alam mo, mas maganda ka kung palagi kang nakangiti. Mas nakikita kung gaano ka kaganda. Nagpaubaya siya noong igiya siya nito. Nakafocus ang atensyon niya sa kamay nitong nakaakbay sa kanya. Tila'y naghahatid yun sa kanya ng isang kakaibang tuwa. Nasa katinuan talaga siya nung pinili niya ito. Bukod sa alam niyang wala itong masyadong background, hindi siya mahihirapan. At iyon ang dahilan. Isa itong gagong lalaki pero hindi boring na kausap. Ngunit wala sa plano niya ang mahulog dito. Gusto mong magsuot ng bikini, ma'am? Magpapabili ako para sa'yo. Gusto ng mga babae ng ganon. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Saan mo naman nakuha yan? Hindi lahat ng babae gustong magsuot ng bikini. 'Di ba? Ayaw niyo makita kami ng ganon? Nagkibit balikat ito. Iba ako sa mga lalaking yon. I'm protective on my own way. Hindi ako yung lalaking kokontrolin ka sa mga bagay na gusto mo. Kaya kitang protektahan sa paraan ko. Buhay mo pa rin yan. Hindi kita kailangan na pigilan. Umirap siya. Ayaw ko rin nang kinokontrol ako. Lumangoy siya sa swimming pool nang nakabantay ito sa malayo. Hindi siya nakaramdam ng ilang kung titigan man siya nito o hindi nito alisin ang tingin sa kanya.
Normal lang naman kasi yun. Kasi trabaho yun ng lalaki. Nang magsawa siya, naglahad pa ito ng kamay para maayos siyang makaalis sa tubig. Ngunit dahil hindi niya nakuha, umahon siyang mag-isa. Nakita niya ang pag-iwas nito ng tingin at kunwaring may ginawa sa kamay niya na nakalahad kanina. Magpunas ka muna, ma'am. Napakagat siya ng ibabang labi bago inabot ang towel na hawak nito. May iba ka pa bang gagawin? Tanong nito pagkatapos niya magpunas. May meeting pa ako, kay bukas pa tayo makakauwi. Nagdala ka naman siguro ng damit mo, di ba? Napakamot ito sa kanyang batok. Agad niyang nakuha na hindi ito handa. Nakalimutan ko magdala pero kapag maayos ka na, bibili ako ng damit. May binili ako sa maleta ko, yun na naisuot mo. Alright, halika na, sasamahan na kita sa hotel room mo. Pinadouble check ko na yon kung safe. Dahil bodyguard niya ang lalaki, buong araw niya itong kasama. Ito ang naging tagasilbi niya at syempre, bantay at wala namang bago doon. Dapat ay may maganda kayong plano. Bago niyo kaming lahat pinatawag dito. Busy ako. Kailangan ko pang iwan ang fiancé ko para umattend sa meeting na to? Sa kabilang banda, pagkatapos na makauwi ni Patreon galing sa Boracay, pinuntahan niya ang kaibigan dahil may kailangan daw ito. Bilang leader, ay nandoon siya para siya mismo ang saksi sa nangyayari. Napasandal siya sa upuan habang pinakikinggan ang bangayan nila. Napaingo sa mga kasamahan niya. Iniwan ko rin ang kumpanya ko para dito. Galit ngayon ang sekretary ko. Alam mo naman na mahirap maglambing sa isang tigre. Singit ni Anthony. Chill! Nandito tayo ngayon dahil kailangan ko ng tulong. Sabat naman ni Hoover na inalmahan nila. Kailangan mo pa talaga kami ipatawag para sabihin ang kailangan mo ng tulong? Malaki ka na, Hoover. Bakit hindi mo siya ipahanap sa tauhan mo? Ganon ka na ba kabaliw sa babaeng yun para hindi mo magamit ng maayos ang utak mo? Tukoy niya na medyo naiinis na. Masama silang lahat na tiningnan nito. Salamat sa suporta niyo. Kailangan ko kasi siyang hanapin. Hindi pwedeng tatakasan niya ako. Paano ang kinabukasan namin kung magkahiwalay kaming dalawa? Anak ng tipaklong. Bakit hindi ka gumising kaagad kung gusto mo palang makita siya? Sana hindi ka natulog para nasa ulo mo ang mukha niya. Sarap na sarap ka. Di mo man lang tinignan ang muka. At hindi mo alam ang itsura? Alam mo nga ba? Sabi ni Paolo. Umiling ito bilang sagot. Baka sa mukha nito ang pagkamiserable. Para itong pinagbagsakan ng langit at lupa at parang mababaliw ito at hindi alam ang gagawin. Hindi. Lasing ako nun. Hinila ako ng antok pagkatapos namin gumawa ng milagro. Naalala ko lang kung paano niya isinigaw ang pangalan ko kagabi. Hindi ko maalala ang mukha niya pero ang ganda niya. Anghel siya ng buhay ko. Nakakatakot na matakasan niya. Kapalit-palit ba ako? Di ba ako gwapo? Siguro, na-realize niya ang pagkakamali ka niya. Singit naman ni Drake. Tahimik lang ito sa tabi, pero sumabay na rin sa pagtukso kay Hoover. Tumawag na kayo sa mental. Dalhin na natin si Hoover. Mababaliw na ako sa kanya habang iniisip kung paano hahanapin yung babaeng nakasama niya. Kung sino-sino kasi ang nilalandi. Sabat pa ng isa niyang kaibigan. Ako na ang bahalang mag-drive. May alam ako malapit na mental. Presenta pa ni Adonis. Matulog ka. Baka sa panaginip mo, mahanap mo siya. Subukan mo lang. Malay mo maalala mo. Walang kwentang payo ni Drake. 3 na nga kayong baliw sa babae. Wala sa sariling usal niya. Wala siyang nagugustuhan, kaya naman hindi siya makarelate sa mga sinasabi nito. Hindi pa siya na-in love. Tatamaan ka rin balang araw, Patreon. At akong unang pupunta sa'yo para batukan ka. Kakainin mo rin lahat ng sinabi mo kapag nakita mo na ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Sabi ni Anthony. Kailan yun mangyayari? Baka pag dumating ang araw na yun, wala na kayo dito sa mundo. Nakatanggap siya ng malakas na batok mula kay Adonis.
Masama niya itong tiningnan. Anong problema mo? Baka kainin mo yung sinasabi mo. Kaya huwag kang magsalita ng tapos. Malay mo, isang araw, hihingi ka ng tulong sa amin para manuyo. Pinag-cross niya ang kanyang braso. Binato si Adonis ni Pao, kaya ito naman ang masamang tiningnan. Nagsalita ang may love life. At least kahit walang jowa, may utak na matino. Patambay-tambay lang ako kahit degree holder. Ang tawag sa akin, professional tambay. Dahil talagang magulo silang magkakaibigan, matagal na tapos ang kanilang pag-uusap. Kaya noong pag-uwi niya, agad niyang hinanap ang naiwan niyang phone. Bumungad agad ang maraming message ng kanyang mom. Halata na galit na ito dahil may mga missed calls din. Kasalanan niya kung bakit ito nagagalit. Nakalimutan niya lang dalhin ang phone niya. Akala niya ay day off ngayon, pero nagkamali siya. Hindi uso ang day off sa kanilang beautiful madam. Wala siyang oras na sinayang. Noong mabuksan niya ang cellphone, agad niyang tinawagan ito. Bakit ngayon mo lang naisip na tumawag? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Akala ko ba babalik ka? Sinira mo na naman ang araw ko kahihintay sa'yo. Bulyaw nito sa kanya sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim. I'm sorry, okay? Naiwan ko yung phone ko sa bahay kaya hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Akala ko day off ko ngayon. Don't worry, pupunta ako dyan. May gusto ka ba? Hindi mo ako masusuhulan. I will fire you, Patreon. Nakakainis ka. Sasagot pa sana siya, ngunit hindi niya natuloy dahil binabaan na siya nito ng telepono. Hindi pwedeng kapag kailangan kita. Doon ka pa mawawala. You work for me, hindi sa ibang tao. Again, I'm sorry, ma'am. Aniya bilang reply sa text nito. Pagkatapos niyang ayusin ang gamit niya at magpalit ng damit, agad siyang umalis para puntahan ng babae. Sa kabilang banda, panay ang inom ni Lira ng kanyang wine para pigilan ang inis na nararamdaman niya para kay Patreon. Kanina pa niya ito sinusubukang tawagan, pero hindi ito sumasagot. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom nung marinig niya ang pagpasok ng kung sino man sa sliding door. Agad siyang napalingon doon. Mapait siyang napangiti nung makita niyang iyon ang lalaki. Ngumiti ito sa kanya nung magtamang tingin nilang dalawa. Nakita niyang may hawak itong plastic sa kanyang kabilang kamay. Bakit ka pa pumunta dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang mag-abala? Hindi mo ako sinagot buong maghapon tapos babalik ka na parang walang nangyari? Masama ang loob niyang sabi. I'm sorry, ma'am. Nandito na ako para bumawi sa buong maghapon kung pagkawala. Sa susunod, hindi na ako aalis sa tabi mo. Iinom sana siya ulit ngunit pinigilan siya nito. Masama ang uminom, itigil mo na yan. Kaya mo bang maglakad? Dadaling kita sa kwarto mo. Noong lumapit ito sa kanya, agad niya itong tinulak palayo. Layuan mo ko, hindi ako lasing. Kaya ko pang ubusin lahat ng alak na nandito. At ikaw, umalis ka sa harapan ko. Boss mo ko kaya sumunod ka sa akin. Narinig niya itong bumuntong hininga ng malalim. Kung ayaw mong tumigil, napatingin siya sa lalaki noong agawin ito sa kanya ang wine glass. Nilagyan niya ito ng wine bago diretso ang ininom. Pagkatapos noong tinitigan siya nito. Kung di ka titigil, sasamahan kita. Kahit boss pa kita, hindi mo ako mapipigilan. Whatever. Napailing siya at tinuloy ang pag-inom. Sinamahan siya ni Patreon kahit ayaw niya. Talagang matigas ang ulo nito, kaya hindi na siya nakipagbangayan pa. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo niya nang magising. Mahirap palang hamunin ng lalaki dahil mas malakas itong uminom kaysa sa kanya. Umupo siya sa kama habang hawak ang masakit niyang ulo. Nang bumaling siya sa lamesa, malapit sa kanyang kama para kunin ang kanyang cellphone, may natagpuan siyang gamot at sticky notes doon na may nakasulat na. Hey ma'am, maaga akong nagising. Pasensya na kung pumasok ako dito sa kwarto mo. Ako ang naghatid sa iyo kagabi sa kama mo. Kaya pangalawang beses na to. Dinalhan kita ng gamot. Pag maayos ka na, nasa gym mo lang ako, hihintayin kita. Sa baba nun, may nakasulat na pangalan at may pirma.
Hindi niya alam ang mararamdaman niya dahil sa sulat nito. Matagal siyang napatitig sa kawalan bago niya napagdesisyonang bumangon para puntahan ito. Naligo muna siya bago bumaba. Kahit papaano, nakatulong yun para mabawasan ang sakit ng ulo niya. Nung pumasok siya sa gym, naabutan niya si Patreon sa harapan ng punching bag. Panay suntok doon ng lalaki. Bakit ang aga mong pumunta dito? Agad itong napalingon sa kanya nung nagsalita siya. Ma'am, good morning. Kanina pa ako nandito in case na magising ka. Baka hanapin mo ako ulit. Kaso mukhang mahimbing ang tulog mo kaya nagtraining muna ako. Ang hangin naman. Natatawang sagot niya. Tinanggal nito ang gloves bago lumapit sa kanya. Kamusta? Ayos ka na ba? Mahina ka palang uminom. Hindi ka pa uubra sa akin. Tumawang muli siya at tila isang biro lamang ang sinabi nito sa kanya. Bakit naman hindi ako sasaya? Nagkataon lang na napaawang ang bibig niya dahil sa gulat noong haplusin nito ang kanyang buhok at ayusin. Kagabi lang umiiyak ka pa. Huwag mo masyadong dibibin lahat, ma'am. Kapag may problema, pwede mo akong pagsabihan. I can be your shoulder. Hindi mo lang ako bodyguard. I'm also your friend. Mas lalo siyang nagulat. Ako? Umiyak? Ano ba pinagsasabi mo? Wala siyang maalala na umiyak siya kagabi ng malasing. Mas lalo itong natuwa at baka sa mga mata nito ang aliw habang nakatingin sa kanyang naguguluhang alalahanin kung umiyak nga ba talaga siya. Minsan lang siya malasing, ngunit wala siyang maalala nun. Umiyak ka kagabi, siguro hindi mo maalala dahil lasing ka. Gusto niya na lamang lumubog noong may pumitik sa kanyang isipan na senaryo kagabi. Bago pa nito madagdagan ng sasabihin niya, dali-dali siyang tumalikod. Tumakbo siya palabas ng gym. Pumunta siya sa office niya para makita ang CCTV sa bar niya kagabi. Napasapo na lamang siya habang pinapanood kung paano siya umiyak. Alam mo, nakakainis ka. Kapag nakatingin ako sa'yo, naaalala ko na trabaho lang lahat ng ginagawa mo. Hindi ko naranasan na may mag-alaga sa akin simula bata ako dahil wala akong mommy. Nag-asawa ng bago si daddy. Nagkaroon siya ng bagong pamilya at ako. Naiwan nila ako. Nakalimutan nila ako. Walang nag-aalala sa akin. Kaya naiinis ako nun. Lalo na nung hindi mo sinagot ang tawag ko. Minsan lang ako makaramdam ng may kasama. Kita sa CCTV ang sakit sa mga mata niya. Para tuloy siyang maiiyak. Ngunit, mas nangibabaw ang hiyang naramdaman niya. Gusto niyang lamunin na siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Nag-alala ka sa akin kaya I feel special. Sinamahan mo pa ako. Baka masanay ako niyan tas mawala ka sa akin. Mabait naman ako. Ayaw ko lang sanayan ang sarili kong mapalapit sa ibang tao. Magulo ang buhay ko at baka madamay ka. Kaya pinili kitang bodyguard dahil wala kang record. Gusto kitang makilala. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Nakatitig ito sa kanya at hinahayaan siyang sabihin ang mga rant niya. Hindi naman ako aalis. May sarili akong isip. Alam ko bukas hindi mo ito maaalala. Pero sasabihin ko sa'yo na nandito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ako yung bodyguard mo. Kung yun ang gusto mo. Baka masanay ako. Kahit masanay ka, nandito lang ako. Tumalon ang puso niya noong lumapit sa kanya si Patreon at niyakap siya nito. Nakita niyang nakatulog siya sa bisig nito, pero maingat siya nitong binuhat. Kahit sa sunod pang mga footage, naging normal ito. Nang matapos niya ang buong footage, napatitig siya sa kawalan. Nasa isip niya si Patreon. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya ito bilang bodyguard. At sana, totoo ang sinasabi nitong hindi ito aalis sa tabi niya. Hanggang sa sumunod pang mga araw, naging normal ang lahat. Naging totoo siya sa harap ng lalaki. Hinayaan niyang masanay siya. Alam niya sa sarili niyang masasaktan siya kapag nagkataon. Pero handa siyang sumugal. Good morning, ma'am. Nagluto ako ng breakfast mo kanina.
Kasi nasa office ka pa, baka magutom ka. Hindi siya nakasagot kaagad. Upo ka, kumain na tayo. Siya nga pala, may bibilin ka pala ngayon. Kaya pagkatapos ito, pwede ka na mag-ayos. Ready na rin yung sasakyan. Hands-on mo naman masyado. Napacheck mo na ba kay Jello yung lugar? Tumango ito. Yes, ma'am. Bulletproof naman ang kotse mo. O di kaya, pwede ko namang saluin ng bala para sa'yo. Napailing na lang siya. Para sa kanya, may pagkabaliw talaga ito. Pagkatapos nilang dalawa kumain, naghanda na siya sa pag-alis nila. Normal silang naglibot sa mall. Pauwi na sila nung naramdaman niya ang pagkaaligaga nito. Panay ang lingon nito sa kanya at pati na rin sa paligid kaya nagtaka siya. May problema ba? Hindi, wala. Hindi nito natapos ang sinasabi niya nung bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Nakarinig siya ng putok ng baril. Nakita niyang binunot din nito ang baril sa tagiliran bago nagpaputok. Narinig niya ang sigaw ng mga tao pero nanaigang kaba niya. Habang patuloy ang putukan, naramdaman niya ang unti-unting panghihina ng katawan nito. Napasigaw siya. Natapos ang putukan sa huling balang pinakawalan nito. Agad siyang nilapitan ng iba. Don't worry about me. Ayos lang ako. Sigaw niya sa mga ito. Tulungan niyo si Patreon. Dalhin na natin siya sa ospital. Bilisan niyo. Nagkagulo ito, kaya mas lalo siyang nainis. Puno ng dugo ang kanyang kamay dahil sa tama ng baril nito. I'm okay, ma'am. Naluha siya noong ngumiti ito sa kanya. Don't close your eyes. Baka mamatay ka. Hindi ka bulletproof, sira ulo. Sinugod nila si Patreon sa ospital. Puno ng kaba ang puso niya habang naghihintay sa labas na operating room. Hindi nagtagal, may dumating na mga lalaki. Marami sila. Nilapitan siya ng mga ito. Kamusta na? You're Lyra, right? Kaibigan kami ni Patreon. Nabalitaan namin na nangyari sa kanya. Huwag mo nang itanong kung paano namin nalaman. Kumusta na siya? Napangiti siya ng mapait. Hindi pa lumalabas yung doktor. At hindi ko alam kung kumusta na siya. May isang lalaking tumapik sa balikat niya. Masamang damo si Patreon, kaya matagal pa siya mamatay. Magiging maayos din siya. Think positive. Hindi niyo ba ako sisisihin? Lumapit sa kanya ang isang blonde na lalaki. Pinagmamalaki kasama ni Patreon. Pati ang trabaho niya. Hindi ko alam na ikaw ang boss niya. Ginawa lang niya ang trabaho niyang protektahan ka. Nang lumabas ang doktor mula sa operating room, nataranta silang nilapitan nito. Kaano-ano kayo ng pasyente? Kaibigan niya kami. Agad na sagot ng mga lalaki. Boss, hindi niya natapos ang sasabihin nung putulin iyon ng isa sa mga lalaki. Girlfriend ng pasyente, Doc. Napatikim siya. Hindi naman niya boyfriend si Patreon. Kamusta na siya, Doc? Successful ang operation. Mamaya ay pwede na siyang ilipat sa private room. Kailangan niya ng matinding pag-iingat dahil baka dumugo pa ang sugat niya. Hindi muna siya dapat papayagan na magbuhat ng mabibigat na bagay. Marami pang sinabi na instruction ng doktor. Ngunit hindi niya maintindihan ang iba roon dahil lumilipad ang isipan niya. Isang araw pa bago nagising ang lalaki. Sobrang saya niya noong unang beses itong buksan ng mga mata nito. Masakit ba? Bakit ka kasi nagpabaril? Sabi mo bulletproof ka. Sermon niya sa lalaki kahit na nag-aalala siya para dito. Kaysa naman ikaw ang mabaril. Mawalan pa ako ng trabaho. Hindi pwedeng ikaw ang unang mamatay sa ating dalawa. Ako dapat ang mauna para makausap ko si Lord na maawa sa'yo. Hinampas niya ang balikat nito. Agad rin naman niyang tinigil nung marinig ang pagdaing nito. Hinay-hinay naman. Sinabi sa akin ni Jello na umiyak ka raw nung nabaril ako. Hindi pa ako patay pero iniiyakan mo na ako. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino mabait. Kahit natulog ka, sama mo pa rin. Nag-alala ako sa'yo. Normal lang yun. Kung hindi ka talaga gumising, ako ang papatay sa'yo. Patay na patay sa'yo, ma'am. Ang sakit pa rin ng likod ko. Gusto ko na lumabas dito.
Hindi na ako naaarawan kaya gusto ko umuwi na lang tayo. Gusto niya sana itong hampasin, ngunit may sugat ito. Nakakainis ka talaga? Ba't para sa akin ka pa nag-aalala? Bakit mo alam? Sinasabi ko sa'yo, ma'am. Baka gusto mong aminin sa akin. Baka gusto mo ako. Iba na yan. Para masimulan na natin ang pagpaplano sa future. Future mo mukha mo. Pagkatapos makalabas ni Patreon sa ospital, imbis na bumalik siya kasama si Lira sa bahay nito, pumunta siya sa quarters nila dahil gusto siyang makausap ng kaibigan niya. Pagdating niya, seryosong mukha ng mga ito ang bumungad sa kanya. Nagtataka niyang tiningnan sila isa-isa. Ano nangyari? Tanong mo kay Adonis. Inis na sabi ni Anthony at bakas ang pagkairita sa mukha nito. Kaya mas lalo siyang nagtaka. Adonis? Naguguluhan niyang binalingan ng lalaki. Alam mo kung ano ang meron sa babaeng yun, Patreon. Inis nitong sabi. Parang may pumitik sa ulo niya na naging mit siya ng galit niya. Umigkas ang kamao niya at nasapak niya si Adonis. Wala kang karapatang husgahan siya. Ito ang tatandaan mo. Hindi siya basta babae lang. Kaya wala kang karapatan. Galit niyang sabi. Agad silang inawat pareho ng kanilang mga kaibigan. Hindi niya mapigilan ang inis niya. Tama na yan. Ito na nga bang sinasabi ko? Patreon, sa atin ikaw yung leader namin. May tiwala ako sa'yo. Pero hindi natin pwedeng hayaan na lang siya. Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo na ang ginagawa mo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Boss mo ba talaga siya? O may nararamdaman ka para sa kanya? Sabi ni Adonis noong medyo kumalma na ito. Hindi siya nakasagot sa tanong ng kanyang kaibigan. Maging siya ay naguguluhan din sa nararamdaman niya. Ngunit isa lang ang ayaw niya, ang mapahamak ito, ang mawala si Lira sa kanya. Kahit pa ang kapalit doon ay ang pagtalikod niya sa grupo nila. Sa maikling panahon nakilala niya ang babae. Mabait ito, ngunit walang nakakakita nun. Lahat ng tao gusto siya dahil may kailangan. Sa ilang beses na pag-iyak nito sa balikat niya, doon niya nalaman ang totoo. Alam ko ang ginagawa ko, pero wala siyang ginagawang masama. Anong kasalanan niya sa atin? Ang kapatid niya yon pero hindi siya. At hindi siya basta babae lang. May pangalan siya. Kahit kailan hindi ko kayo pinigilan sa personal niyong buhay. Sa personal naming buhay. Padabog siyang umalis. Imbis na umuwi sa sarili niyang bahay, nagmaneho siya patungo sa bahay ni Lira. Gusto niyang kumalma, kaya gusto niya itong makita. Napahilamos siya ng kanyang muka. Hindi ko alam na darating ako sa punto na ipaglalaban kita. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Lira noong may matanggap na mensahe mula kay Patreon na pupunta ito sa bahay niya. Nag-aalala siya para sa lalaki dahil galing pa lang ito sa ospital. Pero hindi mapakali. Noong marinig niya ang sasakyang tumigil, agad siyang tumakbo palabas. Sinalubong niya ito. Bakit ka pa kasi nagpaiwan? Salubong niyang sermon. Can I hug you? Hindi siya sumagot. Bagkus, nilapitan niya ito para yakapin ng sobrang higpit. Ngunit may pag-iingat. Noong magaling na si Patreon, bumalik ito sa trabaho niya bilang guard. Palagi niya itong kasama dahil masyadong delikado. Mami, pupuntahan ako ngayon. Wala ka bang gagawin sa labas? Saan ka pupunta? Nagkibit balikat ito. Diyan lang sa gilid-gilid. Huwag mo na akong hintayin mamaya. Baka sa kondo ko ako matulog. Hindi niya ito pinansin. Hindi rin siya kinulit nito at umalis na agad. Pasado 3:00, naisipan niyang lumabas ng kanyang bahay. Maraming guard siyang sinama para sa kaligtasan niya. Pagbaba niya sa sasakyan, napakunot ang noon niya nang makita ang pamilyar na muka sa loob ng coffee shop. Mas lalong napakunot ang noon niya nang makitang may kasama itong babae. Wala sa sariling kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Patreon. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kung nasan ito. Ma'am, napatawag ka? May kailangan ka ba? Nandito ako sa labas. May gusto ka pang pabili sa akin? O ipapadala ko na lang sa bahay mo? Baka kasi late na ako makauwi. Ngumisi siya.
Bakit nasan ka ngayon? May ginagawa ka ba? Sino kasama mo? Pinaulanan niya ng tanong ang lalaki. Nasa coffee shop ako ngayon. May importanteng ginagawa lang. In case na gusto mo na may ibili ako para sa'yo o magpakuha ng kahit ano, iutos mo na lang sa tauhan mo. I'm with my friend right now. Gaano ka importante? May bahid ng selos niyang tanong. Ma'am, ayos ka lang? Don't ask me. Nasa coffee shop din naman ako ngayon kaya hindi ko kailangan ng kape. Nakita niyang bigla itong napatayo habang hawak ang kanyang phone. Narinig niya rin ang pagtunog ng silya mula sa cellphone niya. Lumabas ka? Bakit mo lang sinabi sa akin si Jello? Paano kung may nangyari sa iyong masama? Sana sinabi mo sa akin. Tinatanong kita kanina pero sabi mo sa akin, hindi ka aalis. Babalikan kita kung nasan ka. Nasan ka ba? Nasan ako? Tinitingnan ka mula sa malayo. Don't bother. Pagkatapos kong bumili, uuwi na rin ako. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Ilang sandali, nakita niyang lumabas ito sa coffee shop hanggang sa nasa harap niya na ito. Sino yung babaeng kausap mo kanina? Akala ko ba may pupuntahan ka? Masungit niyang tanong para hindi nito mahalata na nagsiselo siya. Kaibigan ko lang. Bakit ka lumabas ng bahay mo? Ang kulit-kulit mo talaga. Sa bahay na lang kita dadalhin o igagapos kita. At sa tingin mo naman papayag akong igapos mo? Inis niyang tanong. Kinuha nito ang cellphone niya kaya pinagkunutan niya ito ng noo. Salubong pa rin ang kanyang kilay. Nagkibit balikat ito habang hindi mapigtas ang ngiti sa labi na hindi niya alam kung ano ang dahilan. Saang parte ng bahay ko gusto mong itali kita? Nakangising tanong nito bago minaniobra ang sasakyan. Napapantastikuhan niya itong tiningnan. In my bed. Gusto mo? Baka gusto mong matulog ng mahimbing. Ibalik mo na yung cellphone ko. Tatawagan ko si Jello. Ngumuto ito sa kanya, kaya pinagtaasan niya ng kilay ang lalaki. Bakit tatawagan mo pa ang lalaking yun? Sabihin mo na lang sa akin kung anong gagawin mo. Ipapasalvage kita. Tumawa ito, bago siya inakbayan. Ipagluluto na lang kita, huwag ka na magalit sa akin. Ang ganda mo kapag nakangiti ka, huwag kang masungit. Pagdating nilang dalawa sa kanyang bahay ay napatigil sila pagbukas ng pinto. Noong bumungad ang ilan sa kaibigan ng lalaki. Natatandaan niya ang ilan sa mga ito, ngunit hindi lahat. Nandito pala yung mga kaibigan mo? Mahinang bulong niya. Kumunot ang noon niya noong makita ang itsura ng lalaki. Bakit parang hindi ka masaya makita kami, bro? Kasama mo pala si Lira. Dapat sinabi mo. Baka may gagawin kayong dalawa. Mauna ka na sa loob, kakausapin ko lang sila. Maligo ka muna at magpalit. Huwag kang bababa. Hintayin mo na lang ako sa taas. Nahimigan niya ang pagod sa boses nito, kaya pinili niya na lang na manahimik kesa tanungin ito ng dahilan. Nilibang niya ang sarili habang hinihintay ito. Tungkol ba sa akin kaya hindi kayo magkasundo? Tiningnan siya nito. Hindi tungkol sa'yo. Maayos na kami. Maiintindihan din nila. Huwag mo silang pansinin. Gusto pa sana niyang sagutin ng lalaki ngunit pinili niyang manahimik. Kinabukasan, maaga siyang nagising katulad ng palagi niyang nakasanayan. Pagbaba niya, naabutan niya ang isa sa mga kaibigan ni Patreon. Natatandaan niyang tinawag itong Adonis. Hi, akala ko umalis kayo kagabi. Dito ka ba natulog? Tanong niya sa lalaki. Tiningnan siya nito at tipid na tumango. Oo, madalas akong tumambay dito sa bahay ni Patreon. Nag-aakyat bahay lang ako kapag pinapaalis niya ako. Galit ba kayo sa akin? Hindi naman kami galit sa'yo. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita para sa kaibigan ko pero hindi ang pamilya mo. May binitiwan kami pangako sa isa't isa. Ayaw ko lang na ang pamilya mo ang maging dahilan para masira ang sinumpaan namin. Isa pa. Hindi nito natapos ang sinasabi. Napasigaw siya noong lumitaw sa harap nila si Patreon at agad sinuntok ang kaibigan nito. Bakas ang galit sa mga mata nito. Hindi ka talaga titigil? Ba't kailangan mo pang sabihin sa kanya yon?
Hinawakan niya ang braso ni Patreon at buong lakas niyang hinila ang lalaki palayo sa kaibigan. Nang tignan niya ulit si Adonis, nakangisi ito, nakaupo sa sahig habang hawak ang kanyang labi na mayroong konting dugo. Kumalma ka, Patreon. Ako ang nagtanong sa kanya, kaya sa akin ka magalit. Saway niya sa lalaki noong nagamba pa itong lumapit kahit pinipigilan niya. Sa akin ka magalit, wag sa kaibigan mo. Matagal mo na siyang kilala kaysa sa akin. Please, wag mong sirain kung anong meron kayo. Tinanggal nito ang pagkakahawak niya bago umalis. Napabuntong hininga siya ng malalim habang tinatanaw ang papalayo nitong bulto. Babalik din siya. Nilingon siya ni Adonis at parang wala lang dito ang nangyari. Hinintayin niya nga si Patreon. Nakausap niya na si Adonis. Gusto niyang magkasundo sila. Dahil sa tagal nitong bumalik, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Pagkagising niya, nasa kwarto na siya ni Patreon. Ngunit hindi niya inaasahan na nakayakap ito sa kanya habang mahimbing na natutulog. Ito ang unang beses na may katabi siyang lalaki sa kanyang higaan. Imbis na bumangon, pumikit ulit siya para matulog. Kinabukasan, paggising niya, wala na sa kanyang tabi ang lalaki kaya nagmadali siyang bumaba sa pangambang baka nagsasapakan ng dalawa. Ngunit, imbis na sa ganoong senaryo ang madatnan niya, hindi. Nakita niya ang dalawa na nagkakape. Nandoon din ang iba pa nitong kaibigan. Patreon. Tawag niya sa pangalan nito. Hindi lang ang lalaki ang napalingon sa kanya noong tawagin niya ito. Dali-dali siya nitong nilapitan. Hinarangan siya nito sa mata ng mga kaibigan niyang lalaki. Bakit? Anong problema? Ang iksi ng suot mo. Ang dami ng lalaking nandito. I'm too possessive pero I'm your bodyguard. Kaya I will protect you. Hindi masama mga kaibigan ko. Pero nag-iingat lang. Bulong nito. Natigilan siya ng ilang minuto bago bumaba ang tingin sa suot niya. Noong unti-unting makuha ang nasa isip niya, ginapangan siya ng matinding hiya. Nagmamadali ako eh. Akala ko nag-aaway kayo ni Adonis. Alam mo naman na magkaibigan kayo kaya pipigilan ko sana. Maayos na kaming dalawa. Huminga siya ng malalim. Kahit sa pagbalik niya sa ikalawang palapag, nakabantay sa kanya ang lalaki. Hanggang sa makapagpalit siya ng damit, sinamahan siya nito. Nang bumalik sila pababa, tahimik na nagkakatuwaan ang mga kaibigan nito. I'm sorry sa nangyari kahapon. Alam mo naman na may pinaglalaban talaga ako. Ngumiti siya bago tumango sa sinabi ni Adonis. Alam ko, kahit ayaw ko sa ginagawa nila. Naisip mo ba na isang beses ipakulong sila? Tutulungan ka namin. Sabi naman ni Anthony. I'm the best lawyer in town. Singit naman ng isang lalaki na may kinakain na pancake. Thank you. Nag-aalangan siya sa kanyang desisyon, pero konti na lang ay nasa punto na siyang para kumpletuhin ang ebidensya laban sa kapatid at sa kanyang ama. Kapag ginawa niya yun, alam niyang matutuwa para sa kanyang ina na nasa langit na. Pagkatapos ng tagpong yun kasama si Patreon at mga kaibigan nito, bumalik sila sa kanilang mga routine. Mayroong namamagitan sa kanilang dalawa ni Patreon pero malabo pa. Habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, hindi niya mapigilang hindi mainis. Jello, alam mo ba kung saan pumunta si Patreon? Umiling ito sa kanya. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya. Hindi siya sa'yo nagsabi? Wala siya kahapon. Imposibleng wala rin siya ngayon. Hindi niya man lang ako sinabihan kung saan siya pupunta. Nasa kanyang number ko pero kahit isang letra wala siyang message. Madam, kalma ka lang. Babalik din yung si Patreon. Siguraduhin niya lang na babalik siya ng buhay. Inis na sabi niya at halos madurog niya ang hawak niyang cellphone dahil sa inis. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi mo kawalan kapag nawala siya sa'yo. Malaking kawalan, yung hawak ka na niya, pero hinayaan pang mawala. Hintayin mo siya. Babalikan ka na nun. Napaisip siya dahil sa sinabi nito. Totoo nga. Malaking kawalan ng lalaki kapag nawala siya.
pero ang sakit sa puso niya ay mananatili. Ilang araw pang lumipas, wala siyang nakitang kahit anino ni Patreon. Malapit na siyang mairita sa paghihintay sa lalaki. Nasanay siyang palagi itong kasama pagkatapos mawawala ito na parang bula. Ma'am, nasa labas si Patreon, kakausapin ka raw. Agad siyang napalingon sa pinto dahil sa narinig. Doon niya nakita si Jello na nakatayo. At last, buti na isipan niya pang bumalik. May bahid ng pagkasarkastiko niyang saad. Narinig niya ang pagbukas ulit ng pinto, pero hindi siya tumingin doon, ngunit batid niya ang lalaki ang pumasok. Nalanghap niya ang pamilyar nitong pabango na nakahiligan niya na rin. Hey, galit ka ba? Panimula nito ngunit hindi pa rin siya kumibo. Ilang araw akong nawala. May inasikaso lang ako importante. May tinawagan ako magbabantay sa iyo pero hindi ka naman daw lumabas. Tumayo siya. Nais niya itong tingnan. Hindi ka lang ilang araw nawala. Ilang linggo. San ka galing? Ilang araw kitang tinatawagan, Patreon. Hindi ako lumabas ng bahay dahil wala ka. Tapos ngayon papasok ka na parang ayos lang ang lahat? Talagang nagpa-cover ka pa. Humanap ka pa ng kapalit mo. Nakamot nito ang kanyang ulo. Namaywang pa siya sa harap ng lalaki. Explain yourself, Patreon. May mission kami, kaya nagpagaling muna ako bago bumalik. Kamusta yung bagong guard? Napabusangot siya. Gusto niyang magpalambing. Mas gusto ko ikaw. Kung gusto mo ng kapalit, bakit ka pa bumalik? Hindi nga ako lumabas ng bahay kakaisip kung nasan ka. Tinawagan ko pa ang ilan sa kaibigan mo pero wala akong nakuhang matinong sagot. Napailing siya. It's okay. Tapos ko na mga bagay na kailangan kong gawin. Ikaw naman ang focus ko ngayon. Sana sinabihan mo ko para hindi ako nag-alala sa'yo. Palagi mo yung ginagawa. Sermon nito pabalik sa kanya. I'm not your toy. Bukod sa boss mo ko, alam mo yung mararamdaman ko para sa'yo. Ano nga ba talaga ako para sa'yo? Hindi mo ba alam? Naguguluhang tiningnan siya nito. Anong hindi ko alam? Paano ko malalaman? Gusto kita. Higit pa bilang isang bodyguard ko, nakakainis ka. Bakit sinanay mo ako na palagi kang kasama? Ayaw ko nakikita ka may kasamang iba. Naiinis na rin ako sa sarili ko. Napaawang ang bibig nito. Hindi ito nakapagsalita. Bakit kasi sinanay mo ako na palagi kang kasama? You always care for me and I fell for it. At habang pinagmamasdan kita na may kasamang iba, nagsiselos ako kasi ako dapat yun. Ikaw, hindi mo rin alam ang nararamdaman ko. Kapag ang kulit mo, nag-aalala ako para sa'yo. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko. Pero mas maiinis ako kapag hindi kita naprotektahan. I am your bodyguard. I'm your armor. Gusto mo ba ako o hindi? Napalabi siya. Gusto! Matagal na kitang gusto. Bumilis ang tibok ng puso niya noong unti-unti itong humakbang palapit sa kanya. Nagulat siya noong yakapin siya nito. Huwag ka nang makulit sa susunod. Pasintabi sa mga single. Akala ko kung ano nangyayari. Naglalandian lang pala kayong dalawa. Bakit di pa kasi inamin agad? Mabuti na okay na. Maghihiwalay silang sarang dalawa noong marinig nila may magsalita sa likod nila. Pagtingin nila, nakita niya si Jello na nakatayo habang nakasandal sa kanyang kotse. Baka may bala ka pa kasing gawin. Narinig niyang sabi ni Patreon. Siniko niya ito. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Sa tagal ko nang kilala si Lyra, hindi man lang ako nakaramdam ng kahit konting love. Pero nakikita ko siya bilang kapatid ko. Kaya pag sinaktan mo siya, ako ang makakalaban mo. Aabot tayo sa impyerno. Isasama kita dun. Sa gitna ng pagkaseryoso nila, nauwi yun sa tawanan. Pinakilala sa kanya ni Patreon ang kasama niyang babae bago sila bumalik sa kanyang bahay. Sabi nga ng marami, kambal raw ang saya at sakit. Hindi ata matatapos ang lahat ng ito. Ang kapal talaga ng mukha mong paimbestigahan ako. Hindi ka matataas ng pera mo. Ako pa rin ang ama mo. Hindi ko pwedeng itolerate ang ganito. Nalasahan niya ang pakla ng dugo mula sa labi niya noong malakas siyang sampalin ng kanyang ama.
Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Hindi ka nag-iisip. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ganyang ugali. Nanlilisik ang mga matang tiningnan niya ito. Utang na loob? Wala ako nun. Ang lahat ng meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Wala akong pisong nakuha sa inyo. Hindi kita kilalang mabuti. Lalo na nang namatay si mama. Kasi ako, natitiis ko pa yung kasamaan nyo. Pero alam kong nasasaktan siya. Hindi na ikaw yung daddy ko simula nung maghanap ka ng ibang babae na ipapalit yun sa pwesto ni mama. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ka magiging masaya. Sisiguraduhin ko yan. Habang nahihirapan ako, pahihirapan din kita. Tiningnan niya ito ng huling beses. Kung di ako magiging masaya, kayo rin. Kinuha niya ang kanyang bag habang palabas siya. Anong ginawa niya sa'yo? Agad siyang sinalubong ni Patreon mula sa labas. Hindi siya sumagot, bagkus kinuha niya ang kanyang phone para tumawag sa police station. Titistigo ako. Basta hulihin niyo sila ngayon din. Kung hindi niyo kaya, ang mga tauhan ko ang gagawa nun. Ma'am, kumalma ka. Hindi ganun kadali ang proseso. Alam ko, kung hindi niyo kayang gawin, tauhan ko ang gagawa. Buo na ang desisyon niya. Lira, can you explain to me what happened? Kanina pa kita kinakausap. Hindi ako hangin dito. Narinig niyang sabi ni Patreon. Ngunit hindi niya pinansin ang lalaki. Hindi pwede. Inis niyang binabangkan niyang telepono. Pumasok siya sa sasakyan. Agad naman itong sumunod. Siguro, ito na ang sagot sa tanong niya. Sunod niyang tinawagan si Sancho, ang kanyang kaibigan. Tatanggapin ko na ang offer mo sa akin. I will send you all the details na kailangan mo. Lira, bakit hindi mo na lang sa akin sinabi? Hindi mo na kailangan tawagan ng kaibigan ko. Gulo ko ito. Siguro nga hindi niya talaga pinag-isipang mabuti ang kanyang desisyon. Akala niya, madali lang lahat ng balak niya. Ngunit nagkamali siya. Nang araw na yon, inaresto ang kanyang ama, pero nakatakas ang kanyang kapatid. Bumakas ang gulat sa mukha niya nung makita ang dugo ang bulto na nakatayo sa harap niya. Napalanok siya. Puno ng galit ang mukha ng kanyang kapatid. Ano, natatakot ka? Wala kang kwentang kapatid, Lira. Bakit? Anong mapapala mo kapag pinahuli mo kami ni Dad? Huwag kang magmalinis na parang hindi man lang nadumihan ang kamay mo ng baril. Nabuhay ka dahil sa pagbebenta namin ng mga iligal. Akala mo ang linis mo pero hindi. Ang kapal ng mukha mong isumbong kami sa mga pulis. Tama ang ginawa ko. Kahit kailan hindi ako nabibilang sa inyo. Oo, nagmamalinis ako. Pero hindi ako kasing demonyo nyo. Hindi ako manhid at bulag na hahayaan kayo sa ginagawa nyo. Hindi ko kayang sikmurain na may kasama ako mamamatay tao. Pati mga walang malay hindi nyo na pinatawad. Yan ang dahilan kung bakit nawala si Mami sa akin. Sagot niya pabalik. Wala kang alam. Namatay si Mami dahil sa'yo. Inis nitong balik. Dinuro pa siya nito ng kanyang baril. Inis niya itong tinuro. Kung ganyan ang pagkakaintindi mo, wala akong magagawa. Sumuko ka na sa mga pulis. Mahina lang susuko sa mga pulis. Nang itutok nito sa kanya ang baril, agad niyang kinuha ang kanyang baril mula sa likod ng suot niyang damit. Agad niya itong inasinta, bago ilang beses na pinutok ito. Natigilan siya. Nabitawan niya ang baril nung magtama ang tingin nila ni Patreon. Bumakas din ang gulat sa mukha nito. Naupo siya. Nakita niya itong mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. May mga pulis na pumunta sa bahay nila, pero hindi siya hinuli. Kinuha ng soko ang bangkay ng kanyang kapatid. Galit ka ba dahil sa ginawa ko? Bakit ako magagalit sa'yo? Wala kang ginawang masama. Tiningnan niya ito sa mata. Katulad ng sinabi nito, wala siyang makitang galit doon. Sigurado ka ba? Alam mo, may dahilan ako bakit napalayo ang loob ko sa kanila. Ayaw kong itolerate yung maling ginagawa ng kapatid ko. Nung una, akala ko yun ang tama. Pero habang tumatagal, yun pala ang mali.
Nasasakal ako. Nakakapagod. Hindi ko matiis. Hindi ako manhid at ayaw ko magbulag-bulagan. Tama lang yun. Alam mo may dahilan ng lahat. And I'm so proud of you. Kahit natatakot ka, ginawa mo pa rin ang tama. Ang tapang mo dahil nagawa mo yun. Ayaw ko kasing maiwan. Pamilya ko yun. Natakot ako masira kami. Habang hinahayaan ko pala, hindi ko alam na pati ako kaya nilang saktan. Alam kong ayaw sa akin ng mga kaibigan mo dahil sa pamilya ko. Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi noong yakapin siya nito ng sobrang higpit. Hindi mo sila kailangan. Nandito naman ako. Hinding-hindi ka may iwan. At hindi importante ang sasabihin ng ibang tao. Basta alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang masama. Maiintindihan din ako ng mga kaibigan ko. Alam kong tama ang ginagawa ko. I love you, Patreon. I love you more, Lyra. Naramdaman niya ang labi nito sa kanyang buhok habang mahigpit silang magkayakap sa isa't isa. Kinabukasan pagising niya ay nakahanda na ang pagkain nilang dalawa. Hinihintay lamang siya nito para sabay silang kumain. Good morning. Masiglang bati niya. Nilapitan siya ng lalaki. Sinalubong siya nito ng mabilis na halik. Nagluto ako ng paborito mo. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Matamis siyang umiti para ipakitang maayos siya. Maayos na ako. Mas maayos kesa kahapon. Siguro kailangan ko lang talaga ng panahon. Ngumiti ito ng matamis sa kanya. Gusto mo bang sumama sa akin? Gender reveal ng anak nila Paul ngayon. Pangalawa nilang anak. Naisip ko na mas makabubuti sa'yo kung malilibang ka. Ano ka ba? Strong kaya ako. Reason ko lang. Pero isasama talaga kita para may date ako. Hindi yun ball. Gender reveal. Hindi kailangan ng date. Kailan pa nauso na may date kapag gender reveal? Napanguso ito. Baka lang tayo ang sunod na maghahanda para sa gender reveal. Nang magtama ang mata nila, agad siyang napaiwas ng tingin. Pakiramdam niya, namumula ang pisngi niya. Hindi mo pa nga ako pinapakasalan, anak agad ang nasa isip mo. Kasal muna bago baby. Pakasal na agad tayo bukas kung gusto mo. Biro nito. Napainom siya ng maraming tubig dahil sa sinabi nito. Palagi ka talagang may rest back. Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Mahalin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Paglipas ng ilang taon, marami ang nangyari sa buhay nila para subukin kung gaano sila katatag. Kung paano siya katapang, naharapin ang mga pagsubok na naranasan niya. Mabuti na lamang nasa tabi niya si Patreon. Gusto mo bang dalawin ang kapatid mo? Ang papa mo? Malambing na tanong nito sa kanya. Humilig siya sa balikat nito. Hanggang ngayon ayaw ko pa rin. Alam ko sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting anak at kapatid. Ganun na rin ang kabayaran nila sa ginawa nilang masama. Masaya ka ba ngayon na kasama ako? Agad niya itong tiningnan. Siyempre masaya ako. Dati akala ko hindi na ako magiging masaya. O makakatulog sa sobrang pagod. Babangon dahil sa bangungot na sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa mami ko. Hinaplos ni Patreon ang kanyang balikat. I love you. I love you more. Hinalikan nito ang buhok niya at inamoy rin ito. Mommy, Daddy, tama na loving-loving. Tumataas po balahibo ko. Baka mapuno na lang gamang bahay natin dahil sa sobrang sweet nyo. Agad siyang napalingon sa pinto. Doon niya nakita ang kanyang panganay na lalaking anak na nakasilip. May hawak itong garapon ng marshmallow. Ito ang paborito ng anak. Naglalambing lang si Daddy. Sagot naman dito ni Patreon. Para makascore, Daddy? Namula ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Siniko niya ang lalaki noong makisama pa ito. Oo, para may kapatid ka na. Nako, huwag kang makinig sa daddy mo. Puro kalokohan ang alam. Doon ka muna sa kwarto mo. Know your limitation sa pagkait ng favorite mo, ha? Baka maubos yung teeth mo. Masigla itong tumango. Okay, bye. Nang mawala ng tuluyan sa kanyang paningin ng anak,
Sinapak niya ang kanyang asawa. Tawang-tawa ito habang pinupukol niya ng masamang tingin. Pagkatapos siya nitong pagtawanan, nag-ayos na ito. Pahinga ka na, magluluto ako sa baba, baka may gusto kang kainin? Masuyong tanong nito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa matipuno at presko nitong katawan dahil bagong ligo pa lamang ito. Kahit ano basta pagkain. Sa loob ng ilang taon ng kasal nila, nagsimula silang magplano ng pamilya. Dahil namatay ang kanyang kapatid. Dahil sa kanya, nawala ang banta sa buhay niya. Nakulong din ang kanyang ama dahil sa mga kasamaang ginawa nito. Sa tulong ng mga kaibigan ni Patreon. Akala niya talaga masisira ang pagkakaibigan ng mga ito dahil sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Hindi nila iniwan si Patreon sa laban nilang dalawa. Naging malaya siyang mabuhay katulad ng isang ordinaryong tao na hindi iniisip ang kapahamakan. Nang maboring siya, sinundan niya ito sa kusina. Naabutan niya itong busy sa pagluluto. Tahimik siyang lumapit at niyapos ito mula sa likod. Careful, baka mapasok ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Sa tingin ko ito na yung perfect time. Ilang araw ko itong pinaghahandaan pero hindi ko alam ang gagawin ko. Nang hinarap siya nito, pabiro nitong hinawakan ng kanyang dibdib sa banda kung saan ang kanyang puso. Kinakabahan ako sa sasabihin mo. Naalala mo pa ba nung pumunta ako sa bahay nila Fiona kasi inimbitahan niya ako? Kasama ko yung mga asawa at girlfriend ng mga kaibigan mo. Siyempre pumayag ako kasi masaya silang kasama. Panimula niya. Nagpasundo ako nun sa'yo kasi masama nga yung pakiramdam ko. Nahihilo ako kapag naamoy ko yung carbonara. Madalas akong mahilo. What? Gulat nitong tanong nang may bahid ng pag-aalala. Agad niyang hinawakan ang mukha nito para makita na ayos siya. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pumunta ako sa doktor nung isang araw. Bumagsak na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. At nataranta ito dahil doon. I'm pregnant, Patreon. I'm pregnant. Nakita niya ang unti-unting pag-awang ng bibig nito. Tuloy-tuloy pa rin ang luha niya dahil sa hindi maipaliwanag na saya. Sa wakas, nasabi niya na. Nang unti-unting umiti si Patreon, mas lalo siyang naiyak. May luha na rin na tumakas sa mga mata nito habang pinupunasan ng luha niya gamit ang likod ng kanyang palad. Sobrang saya ko, Lira. Masaya ka rin ba? Mahinang tanong nito. Pinaglapit ng lalaki ang mukha nila. Halos magkadikit na ang ilong nilang dalawa. Masaya ako. Hindi ko alam kung paano magiging isang mabuting ina sa kanya pero gagawin ko ang lahat. Ayaw ko maranasan niya ang naranasan ko sa pamilya ko. Ayaw ko maramdaman niya yung takot na baka kapag lumabas siya isang araw, may pumatay sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano magiging isang mabuting ama. Pero gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko lahat ng gusto niya. Magkasama tayo, Lira. Mahigpit niyang niyakap si Patreon at umiyak siya sa balikat nito. Hindi siya nasasayang sa mga luha niya dahil ang dahilan ng kanyang pag-iyak ay tuwa. Ganoon niya sinabi kay Patreon na buntis siya sa kanyang panganay. Ang sayang magbalik tanaw ng mga alaalang yon. At sa tingin niya, may pangalawa na. Napapansin niya ang mga morning sickness niya katulad ng naranasan niya noon. At ang mga cravings niya, kahit madaling araw, pati na rin ang pagiging clingy niya sa kanyang asawa. Ilang ulit siyang nagpabalik-balik sa kanyang kwarto bago nagpa siyang sundan ito. Patreon, may gusto ka bang kainin? Malambing nitong tanong. Umiling siya, binuksan niya ang braso niya. Agad nitong nakuha ang gusto niya at lumapit sa kanya at saka siya binuhat paupo sa counter. Naglalambing na naman ang baby ko. Ang ganda-ganda talaga ng asawa ko. Thank you, Daddy. Bumungis-ngis siya pagkatapos niya sabihin yon. Hinalikan nito ang leeg niya at mahina siyang natawa dahil sa kiliting hatid nun. Anong gusto mong kainin? Butter shrimp.
Gusto ko rin ng buttered hotdog at buttered egg. Tumawa ito. Lahat buttered? May buttered hotdog ba at itlog? Di gawa natin ng paraan. Tinanong mo pa kasi ako. Naisip ko lang baka masarap. Tutulungan kita magluto para hindi ka mahirapan sa request namin sa'yo. Napanguso siya. Ako na lang. Sa susunod ka na lang magluto para sa akin. Ako muna ngayon. Agad siyang napangiti. Kilalang kilala talaga siya ng asawa. Ayaw niyang palagi siyang spoiled nito sa mga bagay na kaya naman niyang gawin, katulad ng pagluluto, gawaing bahay at iba pa. Nagtataka na talaga ako sa mga kinikilos mo. Bukas agad, punta tayo sa doktor para magpa-check up. Magagabihan ka sa Saturday, di ba? Kasi may business meeting ka sa Quezon. Iniiba mo ang usapan natin. Noong akmang kukulungin siya nito gamit ang kanyang bisig, mabilis siyang bumaba bago kumuha ng isang high chair at doon naupo. Inosente siyang napangiti. May sinasabi ka ba? Hindi ko naman narinig. Come on. Parang nalugi ang mukha nito kaya natawa siya. Tinaas niya ang kanyang kamay, tanda na sumusuko na siya. Punta tayo bukas. Paninigurado niya. Yung business meeting mo sa Saturday, uuwi ka pa ba dito? Hindi ako pwedeng magpagabi. Wala kayong kasama dito. Sinabi ko na rin sa sekretary ko na siya ang a-attend pag alis ko. Mas importante kayong dalawa kaysa sa trabaho ko. Ayos naman ako. Pagkatapos kong kumain, matutulog na ako. Minsan lang ang ganoong gathering. Dapat mag-enjoy ka pa minsan-minsan. Akong bahala sa anak natin. May responsibilidad ako. Hindi lang ngayon ang business meeting na yan. Kapag may pamilya ka, hindi palaging magsaya ang iisipin mo na parang binata. Dapat pamilyado na. Then, ibili mo na lang ako na maraming chicharon pag uwi mo. Gusto mo ngayon, magpapabili na ako sa tauhan ko. Umiling siya. Sa Saturday ko pa gusto. Masusunod ma'am kung yan ang gusto mo. Hinalikan nito ang noo niya bago bumalik sa pagluluto ng pagkain nilang pamilya. Noong dumating ang araw ng Sabado, katulad ng kanyang gusto, ay pagising niya maraming chicharon na ang bumungad sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Medyo nagtatatalon pa siya dahil sa tuwa. "Hon, where are you?" "I'm here." Mabilis niyang tinungo ang kusina nung makita niya ang lugar kung saan narinig ang boses. "Ang daming chicharon!" Yumakap siya sa leeg nito. Hinalikan niya sa pisngi ang lalaki. "Masaya ka ba?" "Of course. Sobrang saya ko ngayon. Palagi mo sinusunod ang gusto ko. Palagi akong masaya kapag kasama ka." Hinalikan niya ng maraming beses ang mukha nito. Natawa na lamang sila pareho nung maglayo ang mukha nila. Ito naman ang humalik sa kanya, ngunit hindi sa pisngi kundi sa labi. Ang tamis talaga. Scam ang sinabi ni Ninong Adonis na kapag sobrang sweet mapupuno ng langgam ang bahay natin. Araw-araw naman kayong sweet pero safe pa rin tayo. Singit ng kanilang anak. "Yung pasalubong ko, Daddy, sana madaming marshmallow. Naubos na kasi yung binigay ni Ninong sa akin. Kuripot na siya sa akin." Nilapitan nito ni Patreon at binuhat. "May pasalubong ako sa'yo, pero konti lang yung marshmallow kasi nauubos mo agad." Ngumuso ito. "Daddy, paano na ang mga pinapakain ko?" "Sino ang pinapakain mo?" Kinurot niya ang matabang pisngi ng anak. "Moderate lang dapat ang pagkain." "Moderate naman po. Kapag tulog hindi ako kumakain. Marami na po yung oras bago ako kumain ulit." Kinurot niya ang pisngi ni Patreon. "Manang-mana talaga sa'yo anak mo. Ganyan ka rin nung unang araw mo sa trabaho. Ang kulit." "Siyempre, anak ko yan." Napailing siya dahil proud pa itong makulit din ang anak niya. Baka paglabas ng pangalawang anak nila, ay mas makulit pa ito sa mag-ama niya. Sigurado siyang sasakit ang ulo niya. Ngunit sigurado rin naman siyang hindi sila pababayaan ni Patreon. Ang swerte niya sa buhay. Siguro, ang tadhana ang gumawa ng paraan para mahanap niya si Patreon. Ito ang umayos sa magulo niyang buhay. Ito ang nagbigay sa kanya ng saya at buong pamilya. Sigurado siya, sa paglabas ng kanilang pangalawang anak, ay mapupuno ito ng pagmamahal mula sa kanila. The end.
At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Madam Billionaire's Bodyguard, written by Asters. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!